Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga lumang problema sa unang araw ng pasukan. Kabilang ang kakulangan ng classroom na aabuti ng 55 taon bago mapunan. Yan ang sumalubong sa hindi bababa sa 27 milyong enrollee sa mga public school ngayong school year. Unahin natin ang lagay ng ilang paaralan sa Bulacan na binaha ng mga bagong problema, dagdag pa sa mga naunang sinita ng Pangulo. Nakatutok si Mariz Umali. Unang araw ng pasukan pero problema agad ang tumambad sa mga estudyante at guro ng Francis National High School sa Kalumpit, Bulacan. Kahit hindi umuulan, binaha ang kanilang eskwelahan dahil daw sa high tide. Napapalibutan ng paaralan ng dalawang ilog, ang Kalumpit at Pampanga River. Kaya ang principal walang choice kundi suspendihin ang klase at pauwiin na ang mga bata. Ang gusto talaga natin, makumpleto nila yung number of hours natin dito sa school. However, kapag pinag-usapan ng baha, so definitely baka mayroong mga leptospirosis o siyempre mai-endanger yung ating mga bata. So hindi natin kayang i-afford na gano'n ang mangyari sa mga bata. So we can't help, but kundi talagang ang ginagawa natin, kinakat natin. Pero hindi lang ngayong araw tinapos ng maagang klase dahil half day daw muna ang mga estudyante hanggang sa mga susunod na linggo habang high tide pa. Nahihirapan po kami, hindi po kami makapag ng subject po namin, ganun po. Kasi po nakakaabala po yung tubig para sa amin lahat. Modular distance learning na kami by next week. Yung online classes, yun po ay i-activate natin para po yung mga bata hindi mabawasan yung oras nila. Diretso pa rin po ang pag-aaral nila. At minomonitor po ng mga teachers natin. Ginagawa natin ng paraan na matuto pa rin ang mga bata in the midst of high tide and then flooding. Pero kung sobra sa tubig sa paligid, problema sa loob mismo ng paaralan ang kakulangan ng supply ng tubig. Ang mga banyo mahina o walang tumutulong tubig sa gripo o kaya'y wala talagang gripo. Nag-aalala po ako kasi po yung mga bacteria po na dumadapo po sa amin. Hindi po kami makapaghugas ng kamay dahil wala pong tubig minsan. Paliwanag ng eskwelahan, problema pa rin sa high tide ang sanhi ng kawalan ng tubig. May mga kalawang na rin po kasi ang iba nating mga water source. So ang tendency po kasi baka makontaminate din. So ang ginagawa po natin ay pinatitigil natin yung water source, lalo na po kapag hindi naman masyadong ginagamit. So ngayon po, nasa period tayo na nire-repair natin lahat dahil baka po pumasok yung pong contaminants. Pinatitignan na raw ng eskwelahan ang mga tubong may leak. Pinakakabitan na rin daw ng mga gripo ang mga banyo. Plano rin daw nilang magpalagay ng foot bath para magamit ng mga sumusuong sa baha. May programa rin ang DepEd na Wash in Schools na naghihikayat sa mga estudyante ng tamang paghuhugas ng kamay. Nakikipag-usap na raw ang pamunuan ng eskwelahan sa lokal na pamahalaan para matulungan silang makapagpatayo ng dike para masolusyonan ang matagal na at di naman maiwasang problema ng high tide dito sa kanilang lugar. Kasi po, hindi po magiging solusyon na magtambak tayo lagi dahil po yung surrounding area ay baha. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 Oras. Kung may mga binahang paaralan, sa Quezon City meron namang nasunog. Habang sa Zamboanga City, kalbaryo ang biyahe sa dagat ng mga nagtuturo sa mga isla kung saan isang linggo silang stay-in. Nakatutok si Oscar Oida. Dumagdag ang sunog na ito kahapon sa mga problema ng San Francisco High School sa Quezon City. Marami pong guys sa loob Halos isang oras bago naapula tanghali kahapon ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Pero ramdam hanggang sa unang araw ng balik eskwela ang epekto ng sunog. Dahil kasi sa pagkatupok ng 11 silid-aralan, 16 na seksyon ang naghahati sa iisang covered court. May 6 na raang estudyante ang katumbas niyan. Ang iba sa lapag muna na upo. Sayang dahil balik one shift na sana ang senior high school nila. Dahil doon sa nangyari, magre-revert po kami sa dating plano na 2-shift po. Tinitingnan namin ano yung agarang solusyon or agarang tulong na kapag hanap kami ng furniture na pwedeng ibigay doon para may magamit yung mga bata.
Kung hindi init, baha ang problema sa ilang paaralan. Sa Malabon Elementary School, pinampalabas ng campus ang baha dahil sa ulan kahapon na sumabay sa high tide. Pero sa kalsada naman sa labas na ipon ang baha. Antayin niyo lang ako, huwag siyang lulusong, basta wag dahan-dahan sa paglalakad, baka mamaya madulas eh. Minsan pinapahatid ko siya sa papa niya, nag-i-trike lang. Yung area po na may baha ay may may tubig dyan, ay hindi naman po dyan pumupunta yung mga bata. Yung mga classroom po hindi affected. Sa Zamboanga City naman, maagang pinagandaan ng mga guro ang pagtungo nila sa mga island barangay sakay ng mga bangka. Stay in sila roon hanggang Biyernes ng hapon. Kaya may mga dala ng gamit at supply. Malaki pong sacrifice every time na pag pupunta kami, sir, lalo na pag masama yung panahon. Kasi yung kailangan talaga namin harapin yung alon, tapos kasama na yung hangin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oy na nakatutok, 24 oras. Tiklo sa Concepcion, Tarlac ang magkapatid na inaabuso at inilalako umano online ang sariling mga anak sa mga parokyanong dayuhan. Ang pinakabata sa mga biktima, 3 buwang gulang lamang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nang makumpirma ng NBI Violence Against Women and Children Division ang lokasyon ng magkapatid na target, agad na sinugod ang lugar na ito sa Concepcion, Tarlac. Huli ang 2 ina na sangkot umano sa online child sex exploitation. Nasagip ang 10 bata na kanilang mga anak at mga pamangkin, kabilang ang 3 buwang gulang na sanggol. Sila pa ang nagko-contact. Merong yung dark web na sinasabi. Doon sila nakakapag-usap doon sa mga clientele nila sa foreign countries. May mga video po na sila rin mismo yung gumagawa, may mga video rin po kaming nakuha na sila rin po yung mga nagtuturo dun sa mga bata kung anong gagawin po. Natunton ang 2 matapos magsagawa ng follow-up operation ng NBI sa nauna nilang operasyon noong Abril kung saan isang Swedish national ang nahuli. Bumiyahe talaga dito itong Swedish para mag-exploit ng mga bata. And itong mga 2 Filipina na to ay ang kausap niya. Sa impormasyon ng NBI, depende raw sa mga hinihingi ng banyaga ang mga ipinapagawa sa mga biktima na siyang basihan ng bayad sa kanila. Nasa 200 hanggang 4,000 pesos daw ang ibinabayad sa kanila. Pwedeng bata sa bata, lalaki sa lalaki, babae sa babae, o yung matanda with the baby, the child. Ganun iba-iba. Talagang hindi natin masikmura, ika nga. Depende po dun sa video po na pinapadala or tapos sabay minsan po kapag nagbibigay sila ng live show, dun po medyo mas tumataas po yung binibigay. Ayon sa NBI, noong nakarang taon pa sangkot sa online child sex exploitation ang mga suspects. Nakausap ng GMA Integrated News noong Biyernes ang mga suspect na naharap sa reklamo. Sobrang laki po ang pagsisisi namin, sir. Nagsisihan po namin to, sir. Hindi na po mauulit to, sir. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang mga bata. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Suspendido na ang lisensya ng viral taxi driver na naningil ng mahigit 1,000 piso para lang sa biyahe mula NAIA Terminal 2 papuntang Terminal 3. Bistado ring may mga colorum unit ang kanyang taxi operator, kaya ito'y pinagpapaliwanag. Nakatutok si Chino Gaston. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Sa social media post ng pasaherong sa NAIA Terminal 3 noong Biyernes, maririnig ang kanyang pag-alma sa singil ng taxi driver sa mahigit 6 na kilometrong biyahe papuntang Terminal 2. Nang mapanood ni Transportation Secretary Vince Dizon ang video, sobra naman yung 1,000, 1,200. Kalokohan na yon. Yan na pang-aabuso na yan. Suspended na yung driver, nahuli na natin, suspendido na ang lisensya niya. Dahil ginawa mo yan, i-revoke yung lisensya mo. Hindi ka na makakapagmaneho ulit ng taxi. Pasensya ka na. Pero
ginoko mo yung kababayan natin. Na-impound na ng Land Transportation Office o LTO ang taxi na gamit ng driver. Napadalhan na rin siya ng subpoena para sa administrative case na isasampa laban sa kanya. Sa investigasyon ng LTFRB, lumabas na paso na ang Provisional Authority ng 15 units ng taxi company na Taxi Hub Transport. Pinadalhan na rin ito ng show cause order. The moment na nagontrata ka na, you're already violating the law. So may penalty kaagad po yan which carries with it a 30-day suspension for the franchise unit. All the more ngayon po, kolorum na pala lahat yung mga units, hindi na nag-renew ng provisional authority. So all of those 15 units now will have to be technically impounded. Kukunin ang plaka. Sabi ng Taxi Hub, hindi nila kinukonsinti ang maling nagawa ng kanilang driver. Aminado rin daw ang driver sa nagawang kasalanan. Aminado naman siya, mali niya yun. Umami naman siya na yung rate niya, hindi yung rate namin. Hindi niya binay sa metro. Naibalik na rin daw nila ang sobrang bayad at natanggap na rin ito ng pasahero. Sa mga darating na linggo, ikakasa ng DOTR, katuwang ang LTFRB at PNP-CIDG ang operasyon para hulihin ang mga taxi driver na labis maningil. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng ilang mag-inhibit ang mga senador na hayagang pabor sa kanya. Kung ganun anya, dapat umanong wag ding lumahok sa impeachment trial ang mga senador na kontra. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa gitna ng mga panawagang mag-inhibit sa hinaharap niyang impeachment trial ang ilang senador dahil sa kanilang mga pahayag at ikinilos, nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagtiwalaan ang mga senator judges na magiging patas sila. Sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Paliwanag niya kung bias umano ng isang senador, pabor sa kanya ang magiging basehan. Paano naman daw iyong mga senador na may bias laban sa kanya? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. No? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ibain ang pamilyang Duterte. Tugon niya sa pahayag ng ilang business groups na pagpapakita na accountability ang pagpapatuloy ng impeachment trial. Iginiit niyang hindi ito tungkol sa accountability. Kung accountability daw ang hanap, dapat sa korte nagpunta at hindi sa impeachment court. Dalawa lang yung penalties dyan, removal from office tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Noong nakaraang linggo, inadapt ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government na sampahan ng kasong sibil at kriminal si Duterte para sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagbigay ng reaksyon dito si VP Sara sa isang video na ipinamahagi sa media ng OVP. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, alam ko kung anong kailangan kong gawin at gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Iginiit ni Senate President Chis Escudero na mapipigilan lamang ang isang senator judge na lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maaalis ito bilang senador.
Ang sabi ni Escudero, wala kasi siyang kapangyarihan magpa-inhibit sa kanyang mga kasamahan. Anya, ang maaaring gawin ng mga question sa mga senator judges, magsamba ng ethics complaint laban dito. Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. Para tugunan ang malalang pananakot at panghaharas ng ilang online lending app, pabibilisin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang paghahain ng reklamo laban sa kanila. Katuwang nila riyan ang pulisya at ang Securities and Exchange Commission. Nakatutok si Maki Pulido. Konting tap lang sa cellphone, nakakautang na sa mga online lending app. Pero bangungot ang kapalit para kay Julie. 46 to 50% pala ang interes nito at ang inabot niya sa naniningil. Hindi lang pagmumura, kundi litrato niya na ginamitan ng AI para magmukhang nakahubad. Pati mental health niya naapektuhan. Hindi na po ako lumalabas ng bahay. Dati po, jolly ako. Para matapos na po lahat, para yung kahihiyan, yung mawala na po lahat, naisipan ko po na lang na mag-suicide. Kwento ng maraming biktima, nabudol na nga ng mga online lending apps. Pati ba naman sa paghahabulan nila ng hustisya, tila nabibiktima sila. Sobrang hirap po, pabalik-balik po kami, hindi po namin alam kung saan po kami lalapit o kanino kami hingi ng tulong. Kaya sa loob ng isang linggo, simula ngayong araw, may one-stop shop sa opisina ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City. May mga investigador na ng PNP-CIDG, ahente ng PNP Anti-Cybercrime Group at mga taga-Securities and Exchange Commission o SEC. Hindi na ho kailangan pumunta sa pulis. Dito, sama-sama na kami. Para ho mas madali ho yung pagpapile natin ng kaso, hindi na ho gagastos itong mga complainants natin sa pagpapile nila ng kaso. Mahigit 13,000 reklamo na ang nakuha ng PAOK nitong Abril at Mayo. May 100 complainant naman ang nagbigay ng sworn statements sa harap ng PNP-CIDG para magsampa ng reklamo sa violators. Bottom line is, we need to file an airtight case. Kung tutuusin, dapat rehistrado sa SEC ang mga online lending apps para ma-download ito mula sa mga App Store. Pero aminadong SEC, nalulusutan sila. Payo nila, itawag o i-email sa kanila ang mga abusadong online lending apps para ma-block sa mga App Store. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.